Maraming lalaki ang nagkakamali sa paniniwalang ang pagiging laging available, pagiging sobrang sweet, at pagpapakita ng sobrang interest ay siguradong makakakuha ng atensyon ng babae. Akala nila, kapag pinakita mo na handa kang gawin ang lahat para sa kanya, ay maa-appreciate niya iyon at mahuhulog siya sa'yo. Pero sa realidad, kadalasan kabaligtaran ang epekto. Ang lalaking masyadong umaasa, nagpapakita ng sobrang eagerness, at laging naghahanap ng sagot o pansin mula sa babae, ay kadalasang nawawalan ng appeal. Bakit? Dahil ang babaeng tunay na confident sa sarili ay hindi na-a-attract sa isang lalaking desperado. Yung pinaka nakaka-turn on para sa kanya ay ang lalaking hindi umaasa, yung tipo ng lalaki na buo na ang pagkatao kahit wala pa siya sa buhay nito. Yung lalaki na may sariling mundo, may sariling direksyon, at hindi nagbabago ang mood based lang sa atensyon na binibigay sa kanya ng babae. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kaya na ngayon, simulan na natin. Bulatlatin natin kung ano ang pinakamatinding turn-on sa babae. Lalaki na hindi umaasa. Kapag nakakita ang babae ng ganitong klaseng lalaki, nag-iiba ang dynamics. Imbis na siya ang pinapaligaya, siya ang gustong mapalapit. Bakit? Kasi may power ang emotional independence. Ang lalaking hindi umaasa sa validation, sa reply, o sa approval ng babae, ay parang puzzle na gusto niyang buuin. May challenge, may mystery, at higit sa lahat, may dignity. Hindi ito tungkol sa pagiging cold, distant o rude. Hindi rin ito pagiging walang pakialam. Ang tunay na meaning ng hindi umaasa ay yung hindi mo ibinubuhos ang buong identity mo sa kung paano ka tatratuhin ng babae. May control ka sa sarili mo. Kung hindi siya mag-reply, okay lang. Kung hindi siya interested, hindi mo ito tinitake personally. Bakit? Kasi alam mong ikaw ay may value with or without her. At doon nagsisimula ang totoong attraction. Ang mga babae, sa likod ng lahat ng emosyon at instincts nila, ay naa-attract sa lalaking secured sa sarili, hindi reactive, at hindi nangangailangan ng assurance para mapanatili ang composure niya. Ang lalaki na hindi umaasa ay lalaki na hindi madali. At ang hindi madaling makuha, yun ang masarap habulin. Kaya sa video na to, tatalakayin natin ang eksaktong dahilan kung bakit ang hindi pag-asa ay isang ultimate turn-on at papaano mo ito magagamit sa sarili mong diskarte. Ibabahagi ko ang mga psychological insights at actionable tips na pwede mong gamitin agad para ang babae mismo ang magpakita ng interest sa'yo. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil ikaw ang gusto niya. Huwag mong ipaglaban ang atensyon na hindi naman kusang ibinibigay. Isa sa mga pinaka-obvious pero madalas hindi naiintindihan ng mga lalaki ay ito kapag hindi niya kusa binibigay ang oras o atensyon niya, huwag mong pilitin. Maraming lalaki ang sobrang eager na mapansin, kaya kahit obvious na hindi interesado ang babae, pilit pa rin silang kumakapit. Nagme-message araw-araw, nagpaparamdam sa stories, nag-aalok ng tulong kahit hindi naman hinihingi. Tang masaklap ginagawa nila ito sa pag-asang maa-appreciate sila balang araw. Pero sa mata ng babae, iba ang dating nito. Ang lalaking pilit kumukuha ng pansin ay nagmumukhang walang sariling mundo. Ang vibe niya ay please pansinin mo ako kasi kailangan kita para makumpleto ako. At sa sandaling maramdaman ito ng babae, nawawala ang attraction kasi ang totoong masculine energy ay hindi namamalimos ng pansin. Ito ay pinapansin dahil may presence siya. Kapag hindi ka umaasa, hindi mo hinahabol ang babae para mapunan ang emosyonal mong kakulangan. May ginagawa kang sarili mong bagay, may purpose ka, at may direksyon kahit wala siya. Ironically, dun ka mas nagiging interesting sa mata ng babae. Kasi sa halip na ikaw ang nagpe-please, ikaw ang nagpo-project ng confidence at stability. Ang tanong niya ngayon ay, bakit hindi siya desperate gaya ng iba? At sa isip niya, may iba kang nakikitang value sa sarili mo na gusto rin niyang ma-discover. Hindi mo kailangang maging cold o bastos. Ang kailangan mo lang ay ma-realize ang worth mo at hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo sa buhay ng isang tao na hindi naman interesado. Hindi mo kailangang maghabol sa isang babae na hindi binibigay ang parehong energy. Kapag hindi siya responsive, huwag mong ulitin. Kapag hindi siya nagbibigay ng effort,
Huwag mo siyang gantihan ng doble. Hindi mo responsibilidad ang dalhin ang buong interaction. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi nangangahulugang wala siyang interest. Ang ibig lang sabihin ay, alam niyang hindi siya mawawala kung hindi siya ang piliin. Confident siya na kahit anong mangyari, buo pa rin siya. At ang ganitong klase ng kumpiyansa hindi maitatanggi ng babae yan. Kasi bihira ang ganyan. Kaya kung gusto mong maging pinaka-turn on sa mata ng babae, simulan mo sa mindset na, kung gusto mo akong kausapin, nandito lang ako pero hindi ako magmamakawa. Para lang marinig mo ako. Kasi sa huli, ang babaeng tunay na may halaga ay naa-attract sa lalaking may sariling halaga. Emotional self-control ang pinakamalupit na form ng confidence. Kapag tinanong mo ang karamihan sa babae kung ano ang turn-off sa lalaki, madalas mong maririnig ang mga salitang needy, insecure, o masyadong clingy. At kung iisa-isahin mo ang ugat ng lahat ng yan, ang pinakaugat ay kakulangan sa emotional control. Ang lalaking hindi marunong mag-regulate ng emosyon, yung konting hindi mag-reply lang magpo-post ng hugot, yung konting malamig lang ang trato ng babae, magdadrama, o magagalit siya yung unang natatanggal sa radar ng babae. Sa kabilang banda, ang lalaking kalmado, hindi reactive, at marunong tumanggap ng sitwasyon nang hindi natitinag siya ang naglalabas ng tahimik, pero nakakatakot na confidence. Hindi siya nagpapadala sa emosyon, hindi siya nagmamadali, at hindi niya sinusukat ang halaga niya base sa kung paano siya tinrato ng babae. Doon pa lang, ibang level ka na. Ang lalaking may emotional control ay hindi nakikialam sa mood swings ng babae, pero naiintindihan niya ito. Hindi siya basta-basta naapektuhan ng cold responses or late replies. Hindi siya agad nagpapanik kapag parang may distansya ang babae. Bakit? Kasi hindi siya umaasa. Alam niya na ang feelings ng babae ay pabago-bago at hindi niya kailangang i-chase ang bawat moment na tila nawawala ito. Instead, steady siya parang bato. Present, pero hindi demanding. Available, pero hindi dependent. Hindi ito nagkakaroon ng epekto kasi ang babae, habang siya ay emotional, ay naghahanap ng anchor. Isang lalaking kahit gaano pa siya ka-moody ay hindi nagbabago ng energy. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil emotionally grounded ka. At sa mga mata ng babae, nakaka-turn on yan. Kasi karamihan ng lalaki ay bumibigay sa drama, sa selos, o sa pressure. Pero ikaw, hindi. May sarili kang emotional rhythm at napaka-sexy niyan sa paningin niya. Ang emotional control ay hindi lang para hindi ka magmukhang mahina. Isa itong silent power na bumabalot sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit mas pinapansin ka ng babae kahit wala kang masyadong ginagawa. Kasi hindi ka nagre-react, hindi ka nagpe-please, hindi ka nagpapanik, pero alam niyang andyan ka lang. Hindi siya sigurado kung gusto mo ba siya talaga, at yung uncertainty na yan, yun ang nagpapakuryente sa puso niya. Kaya kung gusto mong mag-iwan ng matinding impression sa babae, huwag mong hayaang i-control ka ng emosyon mo. Huwag mong hayaan na ang behavior niya ang nagdidikta ng actions mo. Sa halip, ikaw ang dapat may control. Kapag nagawa mo ito, hindi lang attraction ang nabubuo kundi respeto. At kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya kailangan para maging masaya, doon siya mas lalong maa-attract sa'yo. Huwag kang magbigay ng value na hindi pa niya na ipapanalo. Isa sa mga pinaka-subtle pero powerful na paraan para maipakita kung hindi ka umaasa ay ito. Huwag kang agad-agad magbigay ng value sa isang babae na hindi pa naman nagbibigay ng effort para makuha ito. At kapag sinunod mo ito, hindi lang respeto ang makukuha mo kundi curiosity, admiration at attraction. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Kapag gusto nila ang isang babae, agad nilang binibigay lahat time, effort, emotional availability, compliments, favors. Kahit hindi pa sila kilala ng husto. Iniisip nila na kapag pinakita ko kung gaano ako ka-devoted, ma-appreciate niya to. Pero sa realidad, ang babaeng binibigyan ng value na hindi pa niya, pinagpaguran ay hindi. Natututo mag-value sa'yo kasi hindi niya ito na-earn. Hindi niya naranasan ang thrill ng paghahanap, ng challenge o ng pag-discover kung sino ka talaga. At dito pumapasok ang true power ng lalaking hindi umaasa. Hindi siya nagbibigay agad ng access sa kanyang oras, emosyon at resources. Hindi dahil nagmamalaki siya,
kundi dahil alam niya ang sariling worth niya. Alam niyang ang value niya ay hindi para lang ipamigay sa kahit sinong cute o charming kailangan. Muna nitong patunayan na karapat-dapat siya sa ganong klaseng atensyon. Ang lalaking hindi umaasa ay may standards. Hindi siya natatakot mawalan ng babae kasi alam niya kung hindi mo kaya i-meet ang standards niya, may ibang babae na kayang gawin yon. Hindi siya nagmamadali. Pinapanood muna niya kung paano siya itrato, paano siya kausapin, paano siya respetuhin. At base roon, dun lang siya naglalabas ng effort. Kasi sa mata niya, effort is earned, not given freely. At sa babae, yan ang isang matinding turn on. Bakit? Kasi sanay siya sa mga lalaking agad-agad nagpaparamdam, nagpapakilala ng motibo, nagbibigay ng atensyon, kahit wala pa siyang ginagawa. Pero kapag nakasalubong niya ang isang lalaki na hindi sumusunod sa script na yon, isang lalaking kalmado, hindi nagmamadali, at parang walang balak magbuhos ng emosyon, hanggat hindi siya karapat-dapat dun siya nabibigla. Kasi naramdaman niya, iba to, hindi ko siya makuha agad. Doon siya nagsisimulang mag-invest emotionally. Nag-iisip siya kung ano bang meron sa'yo. Nagiging curious siya sa lifestyle mo, sa priorities mo, sa dahilan kung bakit hindi mo siya hinahabol gaya ng iba. At habang tumataas ang effort niya, doon mo pwedeng simulan ibalik ang value. Paunti-unti, parang reward. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagiging attractive, nagiging rare ka. Kasi kakaunti lang ang mga lalaking may disiplina at kumpiyansa para pigilan ang sarili nilang magbigay ng value agad. At sa mundo ng instant gratification, ang lalaking may self-control ay nagiging highlight sa buhay ng babae. Ngayon malinaw na kung bakit ang lalaking hindi umaasa, ang isa sa pinakamatinding turn-on para sa babae. Hindi ito tungkol sa pagiging snob o pa-hard to get, kundi tungkol sa pagiging buo bilang lalaki. Ang lalaking hindi naghahabol ng pansin, hindi umaasa ng validation, at hindi nagmamakaawa ng atensyon, siya ang lalaking nagbibigay ng rare energy na hindi makakalimutan ng babae. Tandaan mo, kapag hindi mo siya hinabol, mas mapapaisip siya sa'yo. Kapag hindi ka naging available agad, mas magiging valuable ka sa paningin niya. At kapag hindi ka emotionally reactive, mas gugustuhin niyang hanapin ang presence mo. Iyan ang epekto ng hindi pagiging umaasa, tahimik, pero matindi. Kung gusto mong patuloy na matutunan ang mga psychological techniques at real-world strategies na makakatulong sa'yo para maging dominante, hindi needy, at highly attractive, siguraduhin mong i-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel, at i-on mo ang notification bell para wala kang ma-miss na content. At kung may specific ka pang sitwasyon na gusto mong gawan natin ng diskarte, i-comment mo lang sa baba, babasahin ko yan. At baka yan pa ang next nating content. Ito ang Cerebral Hacks, kung saan hindi lang lakas ang puhunan, kundi utak at control. Kita-kits sa next video.